I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Narinig niyo ang Pangulo, guys. Interview ni Miss Vicky Morales. Ay, siyempre, napaluha siya dahil tingnan niyo naman, mga kababayan, kasaysayan po, no? Nagiging ang Pilipinas, kulilat. Lalo na ngayon sa kanyang pamumuno, na-discover lahat. Ang kapalpakan, korupsyon, na dekada na po na nangyayari. Totoo po yun, real talk po tayo. Kahit sino siguro, no? Nasasaktan ka eh. Di ba? Di ba? Masasaktan ka at ibig sabihin, mapapaluha ka. Lalo't nakikita mo yung taong bayan na nagsasuffer sa mga baha. Ang daming problema ang Pilipinas. Sa totoo lang. Tapos ganun-ganun nila lang kung ginagatasan ng pahamalaan. Tapos ang Pangulo umaasa. Nagbibigay ng pundo. Sa mga contractors, yun pala ang ganun po ang nangyari. Umaasa din yung mga ibang project niya na maayos pero wala eh, no? Ang iba palpak, hindi naman lahat. So napaka-swerte din natin kahit papano, no? Ibig sabihin, swerte natin dahil siyang Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya lang po ang matapang na magsiwalat itong mga anomalya na nangyari na dekada pa. Panahon pa ni Digong, tingnan nyo naman. Mga sirang tulay, di ba? Mga kalsada, flyover, dami. Siyempre, medyo hindi niya siguro natiis, na paluha siya. Napaluha siya dahil nakikita niya, ang dami-daming problema, tapos dagdag pa itong mga contractors na ito, nasalot sa lipunan. Tulad nito, mga kababayan, katulad niyan, siyempre nasasaktan ng Pangulo, kahit sino naman. Di ba? Kayo nga napapamura kayo, nakikita nyo yung mga palpak na gawa. Nakasabwat yung ibang opisyal ng DPWH, kasabwat yung mga ibang politician, di naman lahat. 'Di ba? Ito tulad nito. Tulad yan. 'Di ba? September 6 ngayon. Kunting ulan. Tingnan niyo, bumaha. Bakit? Ito. Sabi ng Pilipinas Today. Yan baha sa Camellia Homes. Naiulat ang pagbaha sa loob ng Camellia Homes. Phase 4A, Las Piñas, nitong Sabado, September 6, 2025. Di ba? Kung naging maayos sana, yung gawa ng mga, yung daluyan ng tubig, kung madisiplina ang mga ibang Pilipino, na maayos ang pagtapon nila ng basura, di ba? Malaking ginhawa po yun eh. Kung naging madisiplina ka sa sarili mo, plus po yung mga ibang contractors na wala na lang ginawa, kundi gatasan ng pamahalaan, matagal ng panahon. Grabe, di ba? Alam nyo, itong baha, sa totoo lang, dekada na po yan. Kahit saan, sulok ng mundo, mayroong pagbaha. Pero, kahit papano naman, na alam mo may baha, ayusin mo naman yung gawa mo sa mga contractors, sa mga kasabwat, na opisyal ng ibang DPWH, mga engineer, di ba? Tulad nung, na isang engineer na tinanggal ni Secretary Bendiso na yung engineer dyan sa Bulacan na si Alcantara. Nakakalungkot kahit sino, kahit ako siguro ang Pangulo, maiiyak ako sa awa. Yan tulad yan. Kita nyo yan? Yan pa. Sa Las Piñas yan, ngayong araw. Nakakalungkot, sa totoo lang. Ito pa, kung bakit naluha ang Pangulo. Hindi naman umiyak. Na-thirst lang siya. Naluha ba? Sa awa. Pinipilit niyang iresolba ang ibang problema. Pero, sa ginagawa niyang
pagpupursige, tulong, pagpapagawa ng mga malalaking proyekto na kailangan ng taong bayan. Pero, na-discover niya, natalamak na pala ginagawa itong mga contractors na ito. Kaya dapat lang na maparusahan sa totoo lang. Oo, totoo yun. Sino bang hindi naluha? Ha? Oh, sir, ang Pangulong Marcos Jr., may pusong mamon yan eh. Maunawain yan eh. Ganun talaga pag maunawain ka. Mababaw lang talaga ang luha mo. O, ito pa. Tulad niyan, 'di ba? Oh, mayroon tayong video diyan. Sa Biskaya po 'yan. Oh. Yan po ay panahon ni Digong. Mayroon tayong video. You see, mga kababayan, nakakaano kumbaga nakakalungkot, nakakasama ng loob. Ito pa. Oh. Tulad niyan. Pati yung Philippine Heritage Building hindi pa pinalagpas. 'Di ba? Hindi pinalagpas eh. Bakit kanyo? Ayan oh. Oh, Diskaya Project sa Intramuros na discovering may depekto at di pa tapos. Oh, sabi ng News 5. Totoo 'yun. Oh, ito oh. Oh, sabi dito, substandard Diskaya Project hindi pa rin tapos at may nakita pang depekto sa bagong Philippines Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Nang inspeksyonin ito ni First Lady Lisa Marcos. Ngayon, Huwebes, September 4, umano, dapat ang pagtatapos ng construction na proyekto na tinatayang pagkakahalaga ng 107 million. Biro nyo yun. Tapos todo depensa yung abogado ng Diskaya. Ay, nako. Oh, sa inspeksyon nakitang walang alulod ang gusali. Anak ng kwago. Biro nyo. Ginagawa pa rin hanggang ngayon ang sinihan habang hindi pulido ang finishing ng elevator cement finish sa halip na nakatiles ang makikita sa ibang silid. Pati Malacanang, walang sinasanto. Ang kontraktor nito ay Great Pacific Builders and General Contractors Incorporation na pag-ari ng mga Diskaya. Patunay umano itong hindi lang flood controls project ang may sakit kundi kahit ibang infrastructure projects ng Department of Public Works and Highway, ayan, DPWH, hahabulin umano ng gobyerno ang mga Diskaya para ipaayos ito. Iimbestigahin din kung pwede lang silang kasuhan ng civil liability at estafa. Diba? Grabe, hindi kinaloka. Sino ba naman hindi napapaluha? Oh, pati ba naman ayan, Philippines Film Heritage Building, dinali. Oh, hindi lang yan. Ito pa. Tulad yan, 4 days ago, flood control sa Cuartero, Capiz, Puto by Sir Ricky Boy. Biro nyo. Matindi. Oh, ina-upload nila yan. Oh. Ayan, oh. Tingnan nyo naman yan. Sa Capiz, ibig sabihin, Iloilo yan. Oh. So, ibig sabihin, kung yung contractor noong 2016, example natin ng Diskaya, dahil nakita ngayon ang kapalpakan nila, di marami palang mga project ng dating administrasyon na palpak din. Kaya dapat suriin po yun. Dahil delikado po yun eh. Mapapahamak ang taong bayan. At yan, kung bakit naluha ang Pangulo. O, ito pa, tulad yan. Diba, naibidyo natin yan. O, kaninong project ito? Diskaya na naman. Grabe, di ba? Antindi. Ayan o. Sabi po ng Daily Tribune, he revealed that the projects began on April 1, 2024 and was slated for completion on 25 January 2025 with a contract cost of 192 billion plus. Matindi. May butal pa. According to TAN, the project was declared 87.72% accomplished despite only recently starting. Niluloko nila ang pamahalaan. You see? Diskaya po yan. Ang contractor Johnson nakalagay dito, Ghost Project by Diskaya. Di ba? Yan eh. Tindi. Saan yan? Eastern Samar. Di kayo naloka. Ghost Project in Eastern Samar link to Diskaya on construction firm.
may kalalagyan talaga yung diskaya yan, maniwala kayo. Sa totoo yun. Lalo't ngayon, nasa kustodiya ng Bureau of Customs ang kanilang 28 na sasakyan na magarang. Grabe. Kaya hindi mo masisi ang Pangulo kung bakit natulong luha. Not only this, marami pa mga kababayan. As in marami pa. Oh, yan pa. You see? Ang dami kapalpakan. I think medyo na ito luma na yan Hindi sa panahon ni Pangulong Marcos ito. For sure. Kasi sabi dito mga kababayan, ano sabi dito? Ayan. Sabi ng The Word Tonight, Davao de Oro Flood Control Project na booking ng PAC. Pinuna ng Philippines Anti-Corruption Commission. Noong Martes, September 2, ang bagong tayong flood control project sa ikalawang distrito ng Davao de Oro na umano'y gumuho dahil sa substandard ang pagkagawa. Natuklasan ng pinsala sa isinagawang inspeksyon sa bahagi ng Mawab River ng Barangay Poblasyon ng Philippines Anti-Corruption, which is ang SAR. Lumabas ang pagsisiyat matapos ang sunod-sunod na reklamo ng mga residente at motorista laban sa proyekto na umano'y itinayo ng Legacy Construction Corporation. Di ko alam kung sa Diskaya ito o ibang construction ito. Samantala, irekomenda naman ng PAC kay DPWH Secretary Vince Dizon na magkaroon ng nararapat na aksyon at pananagutin ang kontraktor at opisyal upang masiguro na ang proyektong pang-infrastruktura ay tunay na napakikinabangan ng publiko. You see? Sa Davao de Oro naman yan. Ito yung mga highlights. Tingnan nyo kung gaano kapalpak. You see? Parang dinikit lang. Ayan ang matindi. Mayroon natang video nito yan Sus Maria Joseph Santa Clara Marimar. Biro nyo. Sayang ang pera. Ginagatasan ng gobyerno. Matindi, di ba? Kaya, kung bakit ang Pangulo napaluha. Hindi lang sa palpak nagawa ng mga contractors na ito, kasabwat yung iba, kundi pati yung mga ibang pang problema. Ang dami kayang mga problema na iniwan kay Pangulong Marcos Jr. kaya. Ika nga, ang dumi ng mga nakaraan, sa kanya lahat tinatambak, pati utang, gabundok, lumobo, pati sa mga ganito. Dami niya dapat dami niya dapat ayusin. As in, yung tuloy sa Kabagan, yung San Juanico na dapat every 3 years daw, sabi ng Pangulo, or 2 years, mayroong maintenance. Ngayon, pinapagawa, nire-repair. Matibay na po yun kasi 50 years plus. Tapos yung iba pang flyover, palpak. Yan pa. Saan banda yan? Di ba? Ito sabi ni Sir. Berada Express Radio Awareness. Nasira butas ang tulay ng Malangog Bride sa Andaya Highway, boundary ng barangay Gaungan at Taisan. Sipukot, Camarines Sur. Mag-ingat. Di kayo naloka 5 days ago. Sus Maria Joseph. Kaya yung mga uploader natin, in-upload na nila sa social media sa bawat lugar na kung saan sila. Kaya nakikita natin yan. Tingnan nyo naman yan. Buhangin lang yata nilagay Napakanipis ng simento. Yan, kung bakit ang Pangulo naluha. 'Di ba? Hindi naman hindi niya kayang ayusin. Kaya niya. Kanya lang, sa nakikita ko, dekada ng problema. Bakit ngayon lang? Ngayon lang. Sa kanyang district, sa kanyang administrasyon, na natuklasan niya, ang dami palang kapalpakan palang mga proyektong itong mga nakaraan pa. 'Di ba, mga kababayan? Kaya hindi natin masisi ang Pangulo kung bakit naluha. Daming problema ng Pilipinas nakasablay sa balikat niya. Hindi naman ibig sabihin na hindi niya itutuloy. Hindi, kumbaga nadala lang talaga sa susobrang awa sa mamayang Pilipino na nagsasuffer, yung mga tao. Kawawa sila. Kaya gumagawa siya ng paraan para maimbestiga. For sure yan. For this 2025, may progreso na, maayos na.
Kaya dahil nakita niya itong anomalya na nangyari sa DPWH, hindi nakukuha ng mga mga magnanako na contractors at magiging mabusisi yan. For sure, nakamonitor. Kung alam niya sana, no, na ganun pala ang nangyari, yung mga contractors ni Digong, ganun din palang ginawa sa kanyang administrasyon, hindi niya na sana kukunin. Siyempre, ang Pangulo, alam niya ba? 'Di ba na ganun ang mangyari? Hindi naman alam ng Pangulo na ganun ang mangyayari. 'Di ba? So, dahil ngayon nakita niya, for sure, hindi na makakaulit itong mga salot na ito. Mapaparusahan sila. So, yun mga kababayan, hindi mo maiwasan na matters siya talaga. Ganun talaga Pangulo ng Pilipinas yan So, yun mga best. See you again when we next upload. Abangan po natin ang full episode nito. Thank you for watching. See you again on my next upload. Again, bye. Yan babu's, God bless Philippines.